Arjen, may buntag na sab kanatong tanan adlaw nga Martes mga kabrigada. September 28, tuiga 2021. Live gikan dinhi sa Brigada News Center kini ang Frontline. Ania ang mga balita sa Frontline. Babayeng empleyado sa Waste Management Office kung WMO sa Gensan nakit ang patay sulod mismo sa iyahang sakyanan. WMO gikasubo ang pagpatay sa biktima. DepEd ginapaimbestigahan na ang online kopyahan group sa social media. Pipila ka let takers sa Soxargen wala naka-exam tungod walay mapakita ang RT-PCR negative result. One-time big-time clearing operation batok laray vendors ipahigayon na. 40 ka isolation rooms nga proyekto sa DPWH formal nang giablihan arong magamit sa mga COVID-19 patients sa Gensan. Niya ang mga detalye sa tumadagkong balita karong buntaga. Gikasubo sa buhatan sa Gensan Waste Management Office kon WMO ang pagkamatay sa ilang usa ka enforcer nga si Grace Bancaya, 49 anyos, nakaplagan ang patay nga lawas nini sa usa ka hilit nga lugar sa barangay Kunil adlaw nga Biyernes sa gabi. Nakit-an sulod mismo sa sakyanan nga gipanagiya sa biktima ang patay nga lawas nini nga nakaparking lamang. Sa inisyal nga investigasyon sa crime scene, dunay buak ang samin sa driver o passenger side sa sakyanan. Apan walay nakit-an nga empty shell, wala usay nga wagtang kung nangawala nga mga personal nga mga gamit sa biktima sa mga alahas kung sama sa alahas o uban pa. Mao nga gipadaplin sa mga otoridad ang anggulong robbery. Mao nga usa sa gikonsidera karon nga posibleng may kalabutan sa trabaho ang motibo sa krimen. Natural naman yan sa ating kasi sa enforcement. Minsan may magalit sa'yo or sa'yo. Lalo na may pagka-stick na ito. Maski hindi lang siya sa mga tao ko rin na natural ito mag-enforce na rin at mag-reaction yan. Magalit sa atin or may sa atin. But the will be part of the job. Actually, wala siyang sugat. Ang nakita lang doon na is parang marks na gi-choke siya or sakal siya. Actually, yun ang sa mga family niya. Pero that's the reason why nga nagpa-autopsy sila, nagpa-conduct sila ng autopsy para malaman talaga kung unsay cause of death niya. Sa ngayon po, we are still investigating for about sa kaso, no? Kasi blanco pa tayo, pero yun ang natin kasi one of the, ang tinitingnan natin is baka kasama niya doon mismo sa loob ng sasakyan niya considering na close yung sasakyan. So hopefully makatulong ang ang family niya para makuha na to or makakuha taglit kung kinsa ang persons of interest. Dead on arrival sa ospital ang usa ka babayi nga baguhay lamang manganak human maaksidente ang gisakyan niining ambulansya sa barangay Taviran, Dato din Sinsuat, Maguindanao. Nailhan ang biktima nga si Bay Masla Adam, 22 anyos ug residente sa barangay Sapalan, samtang nailhan ang driver sa ambulansya nga si Jojo Tuong, 42 anyos nga taga Dato Piang. Matod sa Dato din Sinsuat PNP, sakay kuno sa ambulansya ang biktima gikan sa Dinaig Hospital ug nakatakdaon tang dadon sa Cotabato City. Apan kalit kuno nga nabangga niini ang usa ka minivan. Nailhan ang driver sa minivan nga si Amir Salik, 32 anyos ug ang mga sakay niini nga sila ni An Salim, 29 anyos ug 7 anyos nga bata nga residente sa Mother Kabuntalan. Samtang nabangga usab sa minivan ang usa pa ka SUV nga nagikan sa syudad nga gimanehoan sa usa ka nurse nga residente sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Gilayong gidala sa ospital ang mga samdan kun diin kadaghanan kanila nakahiagom og samad sa lawas. Sa karon, padayon ang ginahimong investigasyon sa mga otoridad sa insidente. Samtang sa pika sa bayan arestado ang usa ka estudyante sa gihimong drug buy-bust operation sa Malalag Municipal Police Station ning Domingo sa Purok 1, Barangay Bagumbayan sa Malalag.
Giila sa mga otoridad ang dinakpan nga si Rafael Andre Lanza Rubio alias Pael, 18 anyos, ulitaw o sa ka-estudyante na lista sa Regional Drugs Watchlist Target number 6, high value individual o residente sa Purok 2 sa nasangpit nga barangay. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 ka pinutos nga pinaugang nga marijuana nga gibalot sa magasin, samtang usa-usaba ka pinutos nga dahon sa marijuana ang gibutang sa transparent nga plastic, kwarta nga nagkantidad og 500 pesos ug uban pa mga non-drug items. Gibanabanang mutimbang sa 20.63 gramos ang kabugaton nga mo kantidad usaba sa 4,166 pesos ang nasakmit nga dahon sa marijuana gikan sa suspect. Kasamtangan nga nakakustudya sa Malalag Police Station ang suspect, samtang gihikay pa ang saktong dokumento alang sa pagpasaka og kaso batok kaniya. Nipagawas na og warrant of arrest ang korte batok sa napulo ka personahe sa kapulisan nga nalambigit matud pa sa investment scheme nga Police Paluwagan Movement kon PPM. Kasong swindling syndicated estafa nga dunay criminal case number 20-32297 ang gikatakdang ato bangon sa napulo ka akusado. 7 kanila ang kanhing mga miyembro sa General Santos City Police Office. Usa sa 7 ang nabalhog na sa Lanton Reformatory Center. Gawa sa kasong kriminal, gikatakda usab nga ato bangon sa mga akusado ang kasong administratibo. Walay piyansa ang girekomenda ang korte batok sa mga akusado. Some of the personnel is not already assigned here in GSCPO. So, depende po yan kung saan sila na unit at kung ano yung action taken ng unit nila. Kung nandun pa ba sila doon, no? If they are still in active service. Kung ano yung magiging action taken under doon kung asan sila naka-assign. Kasabay talaga yan, no? Criminal and administrative case. Once na PNP member ang nagkakaroon ng problema or criminal problem, no? So, may administrative case talaga yan siya nakasabay. So, depende na yan kung ano magiging unit kung asa sila assigned doon. Pero for sure, meron talaga yung administrative case against them. Dugang detalye sa tumadagkong mga balita, Oktubre 1. Gikatakdang pagasugdan ang clearing operations batok sa mga laray vendors diha sa Magsaysay Avenue, Santiago Avenue, Kagampang Street ug uban pang parte sa Barangay South sa General Santos City. Adunay mokabat sa kapin 200 ka mga laray vendors ang maong nga barangay. Wala pa maapil dinhi ang ihap sa mga nabalhin sa alunan ngay nahinay na usab nga namalik human girelocate. Kay nung duman nga gipapahawa na ang mga vendor sa kadalanan niadto milabayng tuig apan namalik na pod sila og balik. Gitugutan na lamang usab daw kini sa Department of Interior and Local Government kun DILG for humanitarian reason gumikan usab sa pandemya. Hangyo karon sa barangay officials sa South nga musunod lamang unta sa ipatuman nga clearing operations ang mga laray vendors tungod kay ang ilang giokupa karon nga luna alang sa mga motorista. Padayon ang pagpalit og mga palay sa provincial government sa South Cotabato ilawom sa Palay Support Program. Mato ni Romel Eladia, Field Operation Division Supervising Agriculturist sa Office of the Provincial Agriculturist nga 10 million pesos pa lamang sa 35 million pesos nga pondong gihatag sa probinsya ang ilang na download sa Bentico nga maoy magproseso sa pagpalit og pagproseso sa mga palay. Sigon pa ni Eladia nga 112 ka mga mag-umana ang nakabenepisyo sa maong programa. Karong tuiga kon asa mukabat sa 6,000 nga sako sa palay ang napalita sa provincial government. Ang mga na-milled nga mga bugas ginapalita sa South Cotabato Provincial Jail, Provincial Social Welfare and Development Office o Provincial Disaster Risk Reduction and Management. Sa karon, adunay naka-standby nga kapin 2,000 nga sako
sa bugas nga pwedeng paliton sa maong mga opisina. Ang palay support usa ka programa nga tumong matabangan ang mga mag-uma nga makabawi gikan sa ubos nga presyo sa palay pinaagi sa pagpalit sa mga produkto niini nga nagkantidad og 19 pesos matag kilo. Balik sa mga detalye sa atong mga balita, pipila ka mga buot mag-take og licensure examination for teachers kon LET. Sa Suksarjan ning nakalabay nga Domingo, wala maka-exam tungod kay walay nakapakita nga RT-PCR result nga negative sila sa COVID-19. Upat ka eskwelahan ang gigamit nga examination centers. Istrikto ang gipatuman nga health og safety protocol. Matag room, anaalamay 12 ngadto sa 16 ka mga examinees. Ana sa kapin 2,600 sa ang ihap sa mga nagparehistro alang sa licensure examination for teachers karong tuiga. Matod sa PRC-12, daggan ang mga examinees karong tuiga gumikan kay na oktaba ang eksaminasyon niadtong milabayng tuig gumikan sa pandemya. Talagang importante na meron tayong RT-PCR kasi katulad niyan na hindi nila talaga nalalaman if you are a virus carrier or not because maraming asymptomatics, di ba? So since we are already requiring that together with the LGU, yun, nakikita natin na talagang maraming mga even last night, no, may mga tumatawag pa sa amin na they just got their result and it turned out to be a positive. Kaya hindi talaga sila maalit. Oo. Ipahigayon ang second ug third ug fourth batch sa LET sa moabutay nga bulan sa Enero, Marso ug Hulyo sa tuig 2022. Tungod kay online na ang klase karon, gumikan sa pandemya, online na usab kuno ang pagpangopya. Kini ang gibulgar sa Department of Education human mabulabog ang matud pa online kopyahan scheme sa social media. Ang system niini gina-post ang answer key sa mga estudyante. Matud sa Alliance of Concerned Teachers, ang ayang hatagan og giya sa DepEd ang mga ginikanan nga walay katakos nga tudluan ang ilang mga anak sa module. Butyag nga gina-aksyon na usab sa Department of Education pinaagi sa mga learning. Duna sa pahimangno ang DepEd Jensen sa mga estudyante o ginikanan. I hope that even if we are studying at home, we still have that value or values of honesty, and we would like also to again and again to seek the help of our parents and guardians to also monitor the activities of our children. Gibutsag usab sa Philippine National Police nga ilahang aksyonan og sutaon ang nagpalayo niining online kopyahan groups. Sa mga dagkong balitang nasyonal, dugang 3 ka milyon ka mga doses sa Sinovac sa COVID-19 vaccine ang moabot sa atong nasod ning Domingo, September 26 ning kasamtangan nga tuig. Ang maong shipment miabot sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pagkakaroon sobra 69 milyones doses na sa COVID-19 vaccine ang miabot sa nasod. Marso 1 pa sa diyang gisugdan ang opisyal nga vaccination program sa Pilipinas. Lakip sa mga brands nga miabot sa nasod, mga Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, AstraZeneca ug Sputnik 5. Niubos na ang trend sa COVID-19 cases sa Metro Manila matod sa Octa Research Group. Matod kang Dr. Guido David nga positivity rate o reproduction rate sa National Capital Region miubos na sa 19 hangtod 20% o 0.94 matag usa. Kahinumduman nga ang virus reproduction rate nga dili mulampas sa usa ka makonsidera ang ideal nga rate. Ang pag-ubos sa mga naitalang COVID-19 cases posibleng magresulta sa
vaccination program sa panggobyerno ug ang pagsunod usab sa public sa health protocols. Hangtod niadtong Setyembre 23, anasa 19.6 milyon na ang fully vaccinated kontra COVID-19 dinhi sa nasod. Iparehas kini sa 25.5% sa target population alang sa pagpabakuna. Sa Metro Manila, sobra sa 6.7 milyon na ang fully vaccinated sa karon. Andam na ang nasod sa India sa pag-export og 8 ka milyon nga mga coronavirus disease 2019 kon COVID-19 vaccine sa bulan sa Oktubre. Matod ni Foreign Secretary Hars Bardhan sa Shringla. Subay usab kini sa pagtuldok sa India sa exportation sa mga bakuna sa uban nga mga nasod. Una niini nagpasalig si Prime Minister Narendra Modi nga sa makausap pa ilang ipadayon ang pag-export og mga bakuna. Gibutyag ni Modi sa panagtigom sa mga leaders sa ginatawag nga Quad sa Washington. Karong semana, gigatakdang suspensoon na sa India ang vaccine export ban tungod usaba sa pagtasog balik sa COVID-19 infections at death. Nakasinati ang mga nasod og pipila kasimanang vaccine shortages tungod sa nasinatiang coronavirus surge gikan sa bulan sa Marso ug Mayo. Ana-ana sa 250,000 ka mga tao ang namatay sa maong panahon, samtang minilyon ka mga tao usaba ang natakdan. Dugang isolation rooms ang giablihan ug mamahimo ng magamit sa General Santos City human nga formal na kining gi-turnover ngadto sa LGU Gensan gikan sa Department of Public Works and Highways. Duna kini 1,760 square meter nga gilapdon nga anaa-himutang sa Barangay Buayan. Gilangkuban kini sa 8 ka 40-footer container van ug 8 usab ka 20-footer container van nga gi-convert aron mamahimong 40 rooms alang sa mga COVID patients nga dunay moderate ngadto sa moderate high nga kahimtang. Matag isolation room, dunay mga kaugalingong comfort rooms ug air conditioning facility. Aduna usab kini nurse station ug quarters. May standby generator set panahon sa emerhensiya sama sa brownout. Kini tanan nagkantidad og 21 million pesos, 979,836 pesos proyekto gikan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Dakong tabang kining 40 ka isolation rooms aron matubag ang kakuwangon sa mga isolation facilities ilabi na nga gataas ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Samtang sa Sarangani Province, opisyal na usab nga giablihan sa may Ladol Kawas munisipyo sa Alabel. May bed capacity kini nga isolation facility. Dilo sa maubos sa 60 ka mga isolation rooms nga mamaniho pang kung mamahimo pang i-expand ang giablihan usab sa Sarangani Province alang sa mga COVID-19 patients. Gipunduan kini sa DPWH samtang ang non-infrastructure components sa niini giabaga sa Sarangani Provincial Government. Matag kwarto adunay air conditioning unit, kaugalingong comfort room, wifi connections ug telebisyon. Mga pasyenteng dunay sintomas nga naa sa moderate ug moderate high ang makagamit nining Sarangani COVID Center ingon man ang mga gi-refer gikan sa mga munisipyo. Atol sa inspection nga gipahigayon sa Department of Health, R-LED licensing, nakakuha og 100% nga score ang Sarangani COVID Center. Buri pasabot nga na-comply niini ang kriteria nga gipangita alang sa usa ka COVID-19 facility. Subling gihingusgan karon ni Senator Christopher Bongo nga dili kini modagan sa pagkapangulo sa nasod sa umaabot nga 2022 eleksyon. Gibutyag niini nga suportahan na lamang niya ang sikin sa mangupadayon sa gihimong kabaguhan nga nasugdan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatuto kini karon sa iyang trabaho nga magserbisyo sa publiko. Kahinumduman nga napili sa PDP laban sa faction ni Energy Secretary Alfonso Cusi Sigo isip Pangulo sa nasod samtang si Presidente Rodrigo Duterte nominado nila isip mudagan sa pagka-vice presidente.
Mao ka na ang naglangkob sa mga balita sa frontline kini si Brigada CJ Sering. Be proud of Jensan again. Barog Jensan. Ako sab si Kabrigada Carlo Guzman Dugaduga. Bubarog alang sa kamaturan, kaangayan o kagawasan. General sa Be Proud of Jensan again. Barog Jensan. Kini ang programang Frontline.